For today's video, tuturuan ko kayo kung ano ang dapat gawin kapag kayo ay nakapag-ipon na. Kapag kayo ay nakapag-ipon, binibili nyo ba agad ang mga bagay na gusto o itinatabi nyo lang sa ilalim ng inyong higaan or damitan? Or umiisip pa kayo ng paraan upang mas mapadami pa ang inyong savings? Ano nga ba ang dapat natin gawin para mas mapadami pa ang ating ipon? So, una, ikapital natin sa negosyo. Maraming negosyo ang hindi nangangailangan ng malaking kapital. 1,500 or 2K, okay na sa pagsisimula ng negosyo. Ano ba yung mga negosyo na pwede nating pasukin kapag meron na tayong kapital? So, ang magandang halimbawa nito is itong mga ihaw-ihaw, banana Q, halo-halo kung summer na. Siyempre, isabay mo na rin yung pagbebenta ng halo kasi 5 pesos na rin ang halo sa ngayon. Okay. Pwede mo rin pasukin yung e-loading at yung GCash. Kasi ito yung negosyo na hindi nangangailangan ng malaking kapital. Ang pangalawa ay ang pag-member sa mga cooperative. So, pag member ka ng cooperative, maaari kang bumili ng share sa kanila. So, magkano ba ang karaniwang share sa cooperative? So, nagre-range siya sa 250 pesos or 500 per share. So, halimbawa, kung may 1,500 pesos ka, maaari kang makabili ng 6 shares. Pagkano naman ang interest ng pag-member sa cooperative? So, ang interest sa cooperative ay 10% to 20% annual. So, itong pag-member sa cooperative ay long-term na investment. Ang pangatlo naman ay ang pag-upgrade ng iyong pag-ibig. So, kung member ka na ng pag-ibig fund, pwede ka mag-avail ng MP2. So, ang minimum deposit lang para makabil ka nito ay 500 pesos at pwedeng tumubo ito ng 8 to 12% annual. So, ito rin is for long-term investment. Ang pang-apat naman ay cryptocurrency. Kung papasukin mo ang pagki-crypto, dapat may sapat ka na kaalaman. Dahil mabilis magbago ang presyo ng mga token sa crypto. Dapat nasa top 10 lang ang crypto na bibilin mo. Okay. So ano ba yung mga halimbawa ng nasa top 10 na crypto? So una yung Bitcoin, pangalawa yung Ethereum, TRX, hindi ko nabangkitin yung iba. Ang lagi kong binibili na token is yung TRX or yung Tron. So may sinusuportahan na games ang token na to. Reminders ko lang sa inyo na do your own research about sa crypto. Sa aking mga nabanggit, ano sa tingin nyo ang nababagay na paglalagyan nyo ng perang inipon nyo? Paki-comment naman sa ating comment section.